Maya-maya pa ay ipinakita na sa kanila ang resulta ng Odawara checkpoint at laking gulat nila nang makitang kasama ang pangalan ni Onoda sa listahan. Dahil doon ay inisip ni Kinjo na mahihirapan ng makasunod sa kanila si Onoda dahil mag-isa na lamang iyon, kaya sinabi nito kay Makishima na wala na silang ibang pagpipilian. Humingi rin ito ng pasensya pero para kay Makishima ay ayos lang iyon dahil handa naman siyang samahan ang kanyang mga katim hanggang sa tuktok. Gayunpaman, batid niya na nakakaramdam na sina Imaizumi, Naruko, at Tadakoro ng panghihina dahil sa pagtutulong-tulong ng mga iyon kanina sa kapatagan. Idagdag pa ang mainit na sikat ng araw kaya pilit na nag-iisip si Makishima dahil siya lang ang nag-iisang climber ng team. Maya-maya pa ay sinabi na ni Makishima na magsisimula na sila at ipinaalam niya sa apat na mahaba-habang pag-akyat ang gagawin nila at wala silang pahinga doon. Ngunit biglang sinabi ni Naruko kay Kinjo na ayon sa resulta ay hindi naman nag-drop out o sumuko si Onoda, at kahit nasa hulihan umano iyon ay kaya niyong magpatuloy sabay tanong kung iiwanan na lang ba nila si Onoda. Dagdag pa nito na isang climber si Onoda at mas maganda na magkaroon sila ng dalawang climber kesa sa isa lang kaya magpahinga muna umano sila doon hanggang sa makahabol si Onoda sa kanila. Ngunit tumutol si Makishima sapagkat para na rin umanong sinabi ni Naruko na lahat na sila ay magpatupok sa apoy dahil may isa silang kasamahan na nasunog na, kaya ibig sabihin ay hindi nila kayang tulungan ang mga nawawala sa kanila. Tumugon si Naruko ag sinabing ang kapitan naman nila ang kinakausap niya pero para kay Kinjo ay mas alam ni Makishima ang pasikot-sikot sa kabundukan kaya pag-iisipan muna niya ang desisyon na gagawin niya. Huling nagsalita si Makishima at sinabing bilasan na lang nilang lima at sabay-sabay nilang gawin ang lahat ng makakaya nila dahil may mas mahirap pa silang daang aakyatin. Hindi nagtagal ay naabutan na sila ng Hakone Academy kaya sinabi ni Makishima na hindi na ito ang panahon para pagtalunan ang bagay na yon. Doon ay hinamon ni Tudo si Makishima dahil makikipagpalit na umano ito mamaya kay Monami kaya pwede silang magkarera. Dahil sa dami ng sinasabi ni Tudo ay hindi nila napansin na may biglang umanggos na isang climber na mula sa Nagano Central at sinabing siya ang magiging hari ng kabundukan. Dahil doon ay sinisi ni Makishima si Tudo kaya agad yung nagpahalang kay Monami at saka ginamit ang sleeping climb para habulin ang naunang climber. Tahimik siyang bumulusok nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay para hindi malaman ng kalaban na malapit niya na itong abutin. At kapag dumating na ang oras na napansin na siya nito ay saka nito mapapagtanto na nauna na siya at iyon ang dahilan kung bakit umano siya binyansagang Sleeping Beauty. Sa muling pagpapantay nila sa daan ay sinabi ni Makishima na mas marami pa rin namang tumatawag kay Tudo na Forest Ninja pero para kay Tudo ay ayos lang iyon hanggat nagagawa niyang hominin si Makishima. Mula kasi noon ay palaging nagkakapantay ang mga record nila sa malalaking karera o maging sa mga individual na kompetisyon. Ibig sabihin kapag natupad umano ang hiling ni Tudo ay wala na siyang pakialam kahit tawagin pa siya na lampang ninja. Huling hinamon ni Tudo si Makishima at sinabing tapusin na nila doon sa Hakone ang pagpapataasan nila ng score. Ngunit tumanggi si Makishima at sinabing hindi niya kaya bagay na ipinagtaka ni Tudo. Dahil doon ay muling kinumbinsi ni Tudo si Makishima at mapapansin na nag-iisip ito, ngunit sa halip na tanggapin ang hamon ay nagpalusot lang si Makishima hanggang sa may dalawang climber na naman ang nauna sa kanila. Lalong nagpumilit si Tudo pero walang kibo si Makishima. Naalala ni Tudo nung una silang nagkakilala ni Makishima sa Okachichibo Hill Climb isang taon na ang nakalipas. Tinuwanan niya ito nang sabihin nito na isa itong gagamba, at habang nasa isa silang karera ay nakita niya ang kakaibang pagsasayaw ni Makishima sa pagbibisikleta. Kitang-kita niya noon ang determinasyon ni Makishima at ang taglay nitong lakas na inihalin tulad pa niya sa isang halimaw, at nagawa rin siyang talunin nito sa kanilang karera. Mula noon ay ilang beses na silang naging magkalaban sa ilang mga karera at palagi nilang gustong makipag-unahan sa isa't isa. Pero nung huling beses na nagkarera sila ay naflatan si Makishima ng gulong kaya sinabi ni Tudo na hindi kasama sa bilang ang karera nilang iyon at tatapusin umano nila ang laban sa susunod na Inter-High. Iyon ang dahilan kung bakit pilit na hinahamon ni Tudo si Makishima, lalo na at third year na sila at ang Inter-High na lang ang huling karera na pwede nilang salihan. Dahil doon ay napilitan na si Makishima at nagpalit ng gear bagay na ikinatuwa ni Tudo. Nagulat ang apat at inisip ni Naruko kung iiwan na nga ba sila ni Makishima para pagbigyan si Tudo. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay muling bumagal si Makishima para alalayan ang team niya. Tinawag ni Tudo si Makishima pero pinagsabihan iyon ni Arakita at tinanong kung hanggang kailan ito mag-aaksaya ng oras para sa walang kwentang bagay tulad nyon. Ipinaalala rin ni Arakita ang tungkulin ni Tudo na marating ang tuktok dahil nakasalalay kay Tudo ang dangal ng buong academy. Dagdag pa nito na wala na silang oras dahil ang lahat ng climbers na nauna sa kanila ay nakalayo na sa kanila ng husto, kaya kung hindi pa umano umalis si Tudo ay hindi na nito mapipigilan ang mga iyon. Pagkatapos ay ibinulong ni Arakita na hindi na makatuloy si Makishima, hindi dahil hindi yun kaya, kundi dahil nag-iisa lang iyong climber ng Sohoko. Dahil doon ay umarangkada na ng tuluyan si Tudo habang iniisip na hindi mananalo ang Sohoko kung iisa lang ang climber ng mga iyon.
At dahil hindi niya na makakalaban pa si Makishima ay napasigaw si Tudo na sana umano ay pumunta doon ng handa ang team ng Sohoko. Inisor naman ni Arakita ang team at sinabing tama lang ang desisyon ng mga ito dahil kapag iisa lang umano ang climber na kumawala sa laban ay tiyak na magkakawatak-watek na ang iba pa. Ngunit nagsalita si Makishima at sinabing sa loob ng 3 minuto ay hahabol sila at mauunahan nila ang Hakone. Nang mga oras na iyon ay pinuntahan ni Teshima si Onoda upang kumustahin ito sabay bigay ng dagdag na tubig. Nagtanong si Onoda kay Teshima kung posible pa rin ba na sa kalagayan niya ngayon ay makahabol pa rin siya sa mga iyon. Nabigla si Teshima sa tanong at sinabing hindi niya masasabing magiging okay ang lahat pero alam umano niya na kayang gawin yun ni Onoda, kaya itinulak nila ito pauna at sinabing mahahabol ni Onoda ang mga iyon kung gugustuhin nito. Habang humahabol si Onoda ay sinasabi ng ilang manunood na hindi niya iyon kakayanin, habang gulat naman ang ibang siklista na naaabutan niya. Ang iba ay hindi makapaniwala na habang pumapadyak ng mabilis si Onoda ay kumakanta-kanta pa iyon. Maging si Sugimoto ay hindi lubos maisip kung makakahabol pa ba si Onoda kahit sa maikling oras lang pero para kay Teshima, kapag dumarating kay Onoda ang panahon na kailangan nitong pilitin ang sarili ay sa kanyo nagagawa ang imposible. Ilang mga siklista na ang nalampasan ni Onoda at maging ang isang team ay nagawa niyang umusan kahit nasa paliko ng daan ang mga ito. Samantala, hirap mapaniwalaan ni Arakita na makakahabol pa si Makishima dahil alam nito na nag-iisa na lang iyong climber sa team. Ngunit sinabi ni Makishima na parating na ang pangalawang climber ng Team Sohoko, dahil nangako umano iyon na gagawin nito ang nakaatas na tungkulin, at si Onoda ang klase ng tao na tumutupad sa binibitawang salita. Iniisip ni Arakita na nananaginip ng gising si Makishima dahil sa pagkakaalam nito ay nasa pinakakulelat na pwesto si Onoda, pero para sa team ng mga ito ay hindi pa rin sumusuko si Makishima dahil naniniwala ito na darating si Onoda. Huling nagsalita si Arakita at sinabing hindi na yun darating sapagkat may napakalaking harang sa likod nila. At dahil nasa Hakone sila kung saan makikitid ang daan at maraming paliko ay imposible umano na malampasan yun ni Onoda ng 3 minuto, lalo na at nakaharang sa daan ang pangkat ng iba pang mga siklista na malabo umanong malusutan ng ating bida. Nagulat si Onoda nang makita na nakaharang ang buong pangkat sa makitid na daan na may 10 metro ang haba mula sa kanyang unahan. Sakop ng mga rider ang daan hanggang sa dulo ng gutter ng magkabilang guardrails kaya napaisip si Onoda kung paano siya lulusot doon. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi noon ni Ima Izumi na hindi makakatulong ang labis na pag-aalala kaya humanap siya ng pwedeng daanan, at sinabing hindi siya susuko dahil may iniatang sa kanyang responsibilidad si Kinjo at umaasa rin sa kanya sina Teshima na makakahabol siya, at pati na rin ang sinabi ni Makishima na sabay silang aakyat sa tuktok. Hindi nagtagal ay napatingin si Onoda sa linya ng course ng Interhigh, at naisip niyang doon dumaan dahil kasya naman doon ang gulong ng bike niya. Nagulat ang iba nang mapansin si Onoda at inisip na nahulog siya roon pero sinabi ng bata na ayos lang siya habang patuloy na pumapadyak. Doon napagtanto ng isang siklista na sinadya ni Onoda na doon dumaan para makalusot, at muntik pa sana itong mahulog pero mabuti na lang at naitukod niya ang isa niyang paa kaya nagpatuloy siya hanggang sa makabalik na siya sa daan. Mula doon ay 5 siklista na lang ang dapat niyang lampasan para makumplito niya ang 100 rider sa kanyang bilang, ngunit nagulat siya nang makita na si Midosuji ang pang-100. Sinabi ni Midosuji na hindi niya palalampasan si Onoda ng basta-basta lang sapagkat maingat umano ang pagbabantay nito sa daanan ng mga kagrupo niya. Gayunpaman, buo ang loob ni Onoda na lampasan iyon para sa team niya kaya hindi siya nagpasindek dito. Sinabayan ni Onoda ang bilis ni Midosuji kahit pamalakas ang ihip ng hangin. Pumadyak siya ng pumadyak habang iniisip ang mga kagrupo niya hanggang sa tuluyan na siyang nakaungos mula kay Midosuji. Hindi nagtagal ay natanong na niya ang 5 bagay na ikinatuwa niya pati na rin ang 5 na bilib sa kanya. Dahil doon ay umarangkada na si Makishima, habang nag-alala naman si Arakita na baka maunahan pa nito ang climber nila, at taka rin nito kung paano nagawang makahabol ni Onoda ng ganoong kabilis. Binati ng 4 si Onoda at saka sinabi ni Kinjo na simulan na ni Onoda ang pag-alalay sa team. Halos hindi makapaniwala ang 4 na taga-Hakone sa ginawa ni Onoda, habang natutuwa naman si Manami para dito. Samantala, habang hinahabol ni Makishima si Tudo ay naalala nito na noon ay inakala niyang si Onoda ay isa lang baguhan na walang alam, pero nang makita niya kung paano ito lumaban noon sa Menegayama race ay nabuhayan siya ng pag-asa, kaya siya mismo ang nagmungkahi kay Kinjo na gawing climber si Onoda dahil sa nakita niyang potensyal ng bata. Hindi na niya ipinaalam kay Onoda ang tungkol doon pero may isang bagay siyang ipinasabi kay Kinjo. Nagpasalamat siya kay Onoda dahil sa pagtanggap nito ng responsibilidad bilang isang climber ng team nila at sa hindi nito pagsuko sa labang iyon. Samantala, todo suporta naman ang mga taga-Hakone para sa pambato nilang team, at dahil gusto umano ni Tudo na siya palagi ang center of attraction ay dapat nitong galingan ngayon. Maya-maya pa ay natanong na nila ang paparating na si Tudo kaya sinabi ni Fujiwara sa mga first year na ipag-cheer nila ang tinaguriang Diyos ng kabundukan.
Ngunit mapapansin na pagod na si Tudo kaya sinundan ito nina Fujiwara at Kozaki para kumustahin. Bagamat sinabi nito sa dalawa na ayos lang siya at papunta na siya sa tuktok ay hindi pa rin maipagkakailanan ng hihina na si Tudo dahil wala na itong gana na magpa-cute pa sa mga babae tulad ng madalas niyang ginagawa. Gayunpaman, nais ni Tudo na tapusin pa rin ang karera sa abot ng kanyang makakaya. Maya-maya pa ay isang lalaki ang sumigaw at sinabing may humahabol kay Tudo sa karera. Nagulat si Tudo at inisip na si Makishima na iyon pero si Tatebayashi lang pala yun na mula sa Nagano Central Industrial. Habang umaarangkada si Tudo ay sinabi nito sa kanyang sarili na hindi niya ibibigay kay Tatebayashi ang pwestong iyon dahil siya umano ang mauuna pagdating sa tuktok. Ngunit bumagal ang takbo niya nang marinig niya mula sa mga tao ang isa pa umanong siklista na gumigewang-gewang pa kaya habang nakatingin sa likod ay nagawa siyang malampasan ni Tatebayashi. Hindi siya makapaniwala na si Makishima nga iyon pero habang papalapit iyon ay muli siyang nabuhayan. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Tatebayashi na siya na ang mananalo dahil malayo na ang agwat niya kay Tudo at 2 kilometro na lang ang papadyakan niya. Ngunit laking gulat niya nang sabay siyang maungusan ni Tudo at Makishima at hindi siya makapaniwala sa pambihirang bilis ng dalawa. Habang magkapantay sila ni Makishima sa daan ay nalaman niya mula rito na nagawang makahabol ni Onoda kaya naman natuwa si Tudo sa ating bida at sinabing isa talaga iyong tunay na climber. Dagdag pa ni Tudo na pagkatapos ng karera ay kakausapin niya si Onoda at pasasalamatan sapagkat dahil doon ay nagkalaban muli sila ni Makishima. Samantala, sa may event headquarters narinig ni Namiki mula sa mga nag-uusap na si Makishima ang kasalukuyang nangunguna sa karera kaya natuwa si Teshima kay Onoda. Para naman kay Kanzaki, malaya na ngayon si Makishima na magpakasaya para sa huli nitong bakasyon. Habang patuloy na nagtatagisan ang dalawa ay mapapansin na pareho silang natutuwa na muling makalaban ang isa't isa, sapagkat magkakaalaman sila ngayon kung sino sa kanila ang mas mahusay. Maya-maya pa pagkarating nila sa natitirang 800 kilometro ay mas uminit na ang kanilang laban, at kinalimutan na muna nila ang kanilang mga katim at inisip na ang karerang iyon ay sa kanila lang dalawa. Habang nagaganap iyon ay sinabi ni Manami kay Onoda na balang araw ay magagawa rin nila yon sa Inter-High. Isang laban kung saan mailalabas din nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa papalapit na checkpoint mas nararamdaman na ng dalawa ang hirap at sakit ng katawan pero hindi ang mga ito susuko dahil iyon na ang huli nilang pagkakataon. Lumaban sila hanggang sa dulo pero sa huli ay isa lang ang nanalo, si Tudo. Nagpasalamat si Tudo kay Makishima dahil naging masaya umano ang nakaraang 3 taon niya at kung hindi umano dahil kay Makishima ay hindi magiging ganoon kabilas ang takbo niya. Mag-aapir sana ang dalawa pero dahil sa sobrang pagod ay hindi man lang nagtama ang mga kamay nila. Nang makita ng iba pa nilang mga katim ang naging resulta ng laban ay nanghinayang si Onoda dahil pangalawa lang si Makishima. Natawa si Tadakoro at sinabing halos sabay lang naman ang dalawa sapagkat segundo lang ang pagitan. Partida pa umano yun para kay Makishima dahil nahuli yun ng halos 3 minuto pero naging dikit pa rin ang kanilang laban, bagay na sinang-ayunan ni Kinjo at sinabing kahanga-hanga ang ipinakita sa kanila ni Makishima. Pagkatapos ay ipinagutos nito kay Onoda na alalayan sina Tadakoro at Naruko at sundan nila si Makishima. Doon napansin ni Onoda na bumilis na rin ang takbo ni Fukutami kaya sinabi ni Tadakoro na trabaho naman ngayon ng mahuhusay na marating ang hangganan.